nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay nagkaroon ng parang massive at malawakang clean-up drive diyan sa isla ng Boracay. Meron ba in a way, in a sense, na parang nagkaroon ng pagbabago? Dumami ba lalo yung mga turista nung nalinis na at nagkaroon ng parang reforma at reorganisasyon diyan sa isla ng Boracay? Yes, sir. Yun, talaga. Malaki din pasalamat namin kay Pangulong Duterte dahil talagang nirehab niya yung Boracay. Alam naman natin, may isa 6 months closure noong 2018 para ayusin niya. And nagpasalamat talaga ang buong pamalaan ng Malay sa tulong na yon at saka inayos. At ano maganda ang resulta. Kaya nga ito, malaking challenge sa akin being ama ng bayan ng Malay, kasama dyan ang Boracay, na talagang i-continue yung ano man ang napisahan noon para ipagpatuloy yung kalinisan, ayusan ng isla, lalo na yung inayos noon na dapat hindi na balik yung mga violation na ginawa noon para ayusin uli. So sabi ko nga, we cannot afford to have another closure number 2. So closure number 1 is enough. Kaya nga ito, talagang tulong-tulungan kami dito, mga officials, even the stakeholders ngayon ng mga barangay, para ayusin. National government, tumutulong din namin para nga ma-maintain at saka yung beauty ng isla ay maibalik na. At saka ngayon na nakita ko ang pag-ano ng mga turista talagang nagbago na talaga, maayos na. No? Ngayon, Boracay na. Kailangan na talaga maging consistent nga ang implementation natin sa mga regulation at saka i-maintain yung peace and order, cleanliness, at saka yung beauty ng isla.